Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review natin ngayong 2024 ang isa sa pinakamabenta na iPhone na pwede nyo ma-purchase sa Green Hills. At ito ang iPhone 13. Sulit pa ba kaya ito ngayong 2024? Tara mga J-Vlog, check natin. Kung maraming nagre-request ng video na to sa comment section, sinasabi na, Lods, paki-review naman ng iPhone 13. Lods, sulit pa ba ang iPhone 13 ngayon 2024? Ito ba bibiling ko compared dito sa smartphone na to? So ito na, gagawa tayo ngayon ng review dito sa iPhone 13. And syempre, stay tuned lang dahil gagawa rin tayo ng game test dito sa smartphone na to. Pero ngayon dito sa ating video, focus natin yung performance, camera, at yung mga iba pang side ng iPhone 13. At yun, bago tayo mag-start, saan ba tayo bibili ng mga sulit at legit na pre-love iPhone sa Green Hills? Wala nang iba, kundi sa mga nire-recommend kong shop. Unang-una kay Ivana, kay Ate Annette, ZMB Cellphone and Accessories, and of course kay Diwata, kay Ate Mayet, CMB Gadgets. At yun, presyo naman ng iPhone 13 sa Green Hills, sa pre-love, 128GB naglalaro sa 23,500 pesos to 24,500 pesos. Depende po sa freebie or yung mga packages na makukuha nyo. Kasi sa mga shop na yan, nag-o-offer sila ng with gift box and of course with basic package. Meron din tayong 256GB ng iPhone 13 na naglalaro sa presyo na 27 to 28,000 pesos. Depende rin kung ano ang inyong makukuhang mga packages. At ito pa maganda, pag sinabi nyong napanood nyo sa aking vlog, automatic agad na 500 pesos cash discount alinman sa mga shop na yan na gusto nyong mag-purchase ng iPhone 13. At kung gusto nyo umorder, i-check nyo na po yung link sa description box ng mga Facebook pages sa mga store na yan at mag-PM na kayo agad-agad dahil mabilis na naman po silang mag-reply. So yan, game, start na tayo sa review ng iPhone 13. Ang iPhone 13 ay na-introduce sa atin noong year 2021. So, kung magka-calculate tayo, September 2024 ay magtatatlong taon na po ang iPhone 13. Pero itong may natanong, sulit pa ba ngayong 2024? At mamaya, sa later part ng ating video, magbibigay tayo ng conclusion. Unang-una, sa specifications ng iPhone 13. Ang iPhone 13 ay powered ng Apple A15 Bionic chip. At ang maganda dito sa mga base model before ng iPhone, ka-chipset nila ang Pro model series nila. For example, ang iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, and 13 Pro Max. Pareho po sila lahat ng chipset na Apple A15 Bionic chip. Kahit alinman sa mga smartphones na ang bibili nyo, pare-pareho lang po ang kanilang mga performance when it comes sa gaming. Pareho silang snappy when it comes sa pag-open ng apps, browsing the net, at opening of apps, at marami pang iba. So, napakabilis na itong iPhone 13 dahil ka-level up niya rin ang iPhone 13 Pro Max when it comes sa chipset. So, nakakalungkot kasi na yung mga iPhones na lumalabas ngayon, nagsimula yan sa 14, hindi na nila ka-level yung chipset ng Pro model nila. For example, sa iPhone 14, ang iPhone 14 ay chipset niya is Apple A15 Bionic chip, tapos Pro Max and Pro iPhone 14 is merong Apple A16 Bionic chip. Next naman is iPhone 15. iPhone 15 base model is Apple A16 Bionic chip. iPhone 15 Pro and 15 Pro Max is Apple A17 Pro. So, doon po nag-iba si Apple. So, doon nag-decide si Apple na ibahin yung Pro sa non-Pro para naman din meron silang huge difference. Kasi marami kasing nagpe-prefer ng base model before kasi ka-powerful lang naman nila yung mga Pro model. Pero syempre, meron tayong makikita mga features ng Pro na wala sa 13, especially sa camera side. So, ang nakakatuwa nga ngayon sa iPhone 13 mga ka-J-Vlog is very affordable na lang to sa Green Hills at syempre napakaganda ng mga conditions na makukuha natin na iPhone 13. Ang maganda rin sa iPhone 13, ang kanyang screen size is 6.1 inches. I think yung ganitong screen size is yung karamihan na piniprefer din ng mga consumers. Dahil, syempre, perfect na perfect siya for one-handed operation, yung kanyang form factor.
hindi siya nakakangawit, hindi siya sobrang bigat. Okay na okay nga siyang gamitin ng isang kamay for social media. Okay rin siya for gaming when it comes sa kanyang form factor. Hindi kayo mangalay kumbaga pag maglalaro kayo ng sobrang tagal dito sa iPhone 13. Ito pang magandang balita sa smartphone at ito pang maganda sa smartphone na to is yung kanyang camera. So, si iPhone 13 ay meron ding feature na makikita natin sa 13 Pro, 13 Pro Max, which is a cinematic mode. Yung cinematic mode, yun yung merong super duper background blur nga sa ating video, lalo na pag nagko-content nga, so perfect na perfect yan din gamitin. So magandang feature yan at marami nagkakagusto sa feature na yan, which is a cinematic mode. Meron siyang dual rear camera setup. Meron tayong 12 megapixel main and 12 megapixel ultra wide camera. Yung front camera rin ng iPhone 13 is 12 megapixel. So pare-pareho lang na 12 megapixel yan. And dito po nag-redesign si Apple when it comes sa camera module dahil diagonal na po siya compared sa 12 na vertical camera. So sa 13 kasi mas pinalaki nila yung camera sensor compared sa iPhone 12. So mas malaking camera sensor, meaning mas magandang performance sa low light. So, when it comes sa battery ng iPhone 13, syempre nagagamit ko na to, okay naman siya mga ka-J-Vlog when it comes sa casual things. Pero kung maglalaro kayo dito ng sobrang tagal, yun po talaga magiging kalaban nyo sa iPhones. Lahat din. Karamihan din naman ng iPhones ganun. Battery talaga. Pag maglalaro kayo, expect nyo na hindi ito tatagal ng isang araw. Pag maglalaro kayo, usually 4 hours, mga ganyan lang ang tatagal ng iPhones. Depende of course kung Pro Max or non-Pro. Battery kasi nito is 3,200 plus milliamp hour lang. So ito gusto ko i-clear ulit sa aking video. Wag lang po kayong mag-base sa battery health pag bibili kayo ng iPhone. For example, itong itong iPhone 13 natin na review unit ay merong battery health na 86%. So, 86%, yes, malakas pa yan mga ka-J-Vlog. Napakaganda pa ng battery health na yan. And considering the age of this smartphone, okay na okay pa rin. And considering the age of this smartphone, okay pa yung 86 battery health. Mataas pa yan to be honest, lalo na magtatatlong taon na itong smartphone na to. Parati nyo rin ugaliin is search bago bumili ng iPhone is of course the battery capacity. Hindi po tayo nagbe-base sa battery health when it comes sa performance ng battery ng iPhone. Parati po nating ibe-base yung mismong kapasidad ng baterya ng inyong smartphone. For example, ito is 3,200 mAh lang. Compare mo naman sa mga Android smartphones ngayon na merong 5,000 mAh, 6,000 mAh, minsan 7,000 mAh pa. Grabe, di ba? Malayo yung kanilang battery compare sa iPhones. Pero ito ang maganda kasi sa iPhone. Biruin nyo, kahit napakalit lang ng battery capacity nito, meron kasing machine learning ang iPhones, lalo na sa iOS. Pinag-aaralan nyo yung pattern ng paggamit nyo para of course makatipid ng battery. For example, ito dito sa battery health and charging natin, pag inon nyo yung optimized battery charging, ayan yung machine learning nga, to reduce battery aging, iPhone learns from your daily charging. iPhone learns from your daily charging routine, so it can wait to finish charging past 80% until you need to use it. So, yun nga, pinag-aaralan niya yung paano yung routine ng pag-charge nyo para of course maprotektahan din yung pag-degrade ng battery ng inyong iPhone. So, napakaganda talaga ng iOS is very very user-friendly. Talagang nag-i-integrate yung OS or yung iOS sa ang mga features na maproprovide ng iPhone. So, yan yung nagustuhan ko talaga sa Apple ecosystem. Napaka-user-friendly at very stable ang iOS software. Kaya, syempre, mga J-Vlog, when it comes sa iPhone 13, kung magpa-purchase kayo ngayon netong 2024, definitely, napakatagal pa po neto magiging relevant sa market. Even ngayon mga older iPhones ngayon na wala ng software update, ay still nagagamit pa rin natin yan at karamihan pa rin ng mga apps ay supported dyan. For example na lang dyan is the iPhone 7 Plus, 8 Plus, iPhone 10, even 6S pa nga, 6S Plus, nagagamit pa rin natin yan at yung mga, meron pa mga fewer apps na supported naman yan, like Facebook, Messenger, YouTube. Pero pag nag-update na siya at required na siya ng mas mataas na iOS, nagre-remain na lang siya kung saan iOS siya pwede, kumbaga. Kaya kung isa kayong consumer na matagal mag-upgrade ng iPhone, definitely magandang i-recommend sa inyong iPhone 13. Unang-una, malakas ang kanyang chipset and matagal pa ang software update nito. So ito yung iPhone 13. So yan, check natin ang malapitan.
So, napakakinis ng iPhone 13 na na-purchase natin, of course, sa ZMB Cellphone Accessories. So, ito yung dual rear camera setup niya. Ayan, diagonal. 12 megapixel main and 12 megapixel telephoto. Aluminum body. Ayan, tignan nyo, napakakinis. Oh. So, sa right side, nandito yung ating power button. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side, nandito yung ring and silent toggle, volume rocker, and yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is the lightning port and yung kanyang speaker grills. Sa likod naman, ayan, glossy glass. Ayan yung camera niya. Tapos sa screen, meron siyang 6.1 inches Super Retina XDR OLED display. Ito yung battery health niya, yung nakuha natin. 86% battery health, all goods pa yan. Sa camera naman ng iPhone 13, meron tayong 1x. So, wala siyang 2 times optical zoom dahil wala nga siyang telephoto. Pero meron siyang digital zoom na hanggang 5 times po. Meron tayong 0.5 for ultra-wide camera. Sa video naman, meron din tayong 0.5. Support niya ang 4K video recording up to 60 FPS. Meron tayong cinematic mode. Ito yung magandang feature ng iPhone 13. Slow motion, time-lapse. Siyempre, portrait, alam niyo naman nakilala rin si iPhone when it comes sa ganda ng kanilang portrait mode. And of course, front camera, yan. Front camera, photo, video, maganda sa video ng front. Support din ng 4K video recording up to 60 FPS. And meron din siyang cinematic mode sa front camera. Ayan, refresh rate ultra, graphics ultra, nakawa ng outline at shadow. So, try mo natin sa practice mode. Doon tayo ngayon, hintayin nyo yung game test ko. So, doon tayo mag-try ng full potential nito. So, tignan natin sa Mobile Legends. Ayun yung settings sa pinakamataas. Ayan, ganyan naman, maganda. Siyempre yung ping, hindi naman natin maano yung ping kasi ano to, offline mode. Pero when it comes sa pag-handle ng ML, ang ganda ng performance sa mata sa settings. Nakapaglaro na ako ng ML dito nung yung may mga kalaban talaga na multiplayer and yes, smooth talaga siya mga ka-J-Vlog. Pero dito lang sa review, nag-fight lang ako ng konting gameplay ng ML dito sa iPhone 13. Super smooth pang ML na ito. Legit. Me and Yo-Yo have been performing as long as I can remember. Over and over, yeah. First blood. Yes. Spin, Yo-Yo, spin. Come join the fun. Sa mga J-Vlog kung makikita nyo pagdating sa ML ay super duper playable ang dito sa iPhone 13. Maganda ang performance niya. Na-enjoy nyo pa maglaro ng ML dito sa mataas sa settings. Kaya mga ka-J-Vlog, nandito na tayo sa conclusion ng video. Ang tanong po, sulit pa ba mag-purchase ng iPhone 13 ngayon 2024? Definitely mga ka-J-Vlog, super sulit po mag-purchase ng iPhone 13 ngayon 2024. Considering yung price niya ngayon, lalo na sa mga pre-love, makakuha na lang kayo ng 24,000 pesos, 120 gigabytes. Compare mo naman sa SRP na lumabas itong smartphone na to, nasa 50 to 60,000 pesos. So, super duper expensive. Pero ngayon, magtatatlong taon na siya, napakamura na lang ng pre-love. Pero meron pa rin po kayo mapapurchase na brand new ng iPhone 13 kay Ate Mayet and Ate Annette sa ZMB and of course CMB Gadgets. I think yung kanilang brand new nito naglalaro sa 128 naglalaro sa 33
to 34 to 35,000, ewan ko, basta ganun naman yung range, 30 plus pag brand new, 20 plus pag pre-love. Pero kung ako tatanungin, okay na okay naman yung pre-love kung napakalaki naman ng madi-discount nyo. Pero kung meron naman talaga kayong budget, pwede naman kayo mag-brand new para lahat talaga is fresh out of the box. Battery, may warranty, at marami pang iba. Pero pre-love is good to go rin, lalo na pag ganito naman kaganda yung condition ng unit, di ba? Napakakinis. And of course, battery health nito, don't worry, mataas pa naman mga ka-J-Vlog. And yun nga, parati kong sinasabi, always look din sa battery capacity ng iPhone nyo. So, yun nga, final conclusion ko, napakaganda pa nitong iPhone 13, mapa-camera, mapa-gaming, mapa-display, and of course, yung kanyang overall design ay sobrang ganda. So, yun, kung interesado nga kayo mag-purchase ng iPhone 13, doon lang tayo sa mga ni-recommend kong shop sa Green Hills. Check nyo na po yung link sa description box. Mag-PM na kayo sa mga Facebook pages.